Okay, so isang mapagpalang alas 10:58 ng umaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa sa Sabarte, no? Nandito naman tayo sa taas, mga kamaster, Sabarte, Caloocan. So meron po tayo ditong aircon na tatak ay LG na dual inverter. Dahan-dahan lamang ho tayo kasi nakaapak lamang ho tayo sa canopy, medyo may kataasan ho ito. At paalala lang po, ito po ay 2 taon pa lamang. Ang complaint ni sir ay namamatay, no? Namamatay ho yung unit pero walang error. Then pina-check niya ito sa LG nung chinek, void daw ang warranty, tama po sir? Tama. Ayun. Bakit daw sir void ang warranty? Kasi daw In-install yung indoor unit sa ibabaw ng pintuan. ayun. So in-install, mababaw na dahilan mga kamaser, no? So correct me if I'm wrong. Kanino ho ba yung pagkakamali? Sa customer o sa technician o sa service center na nagkabit? So nag-avail ho si sir ng warranty sa service center ng LG. Pinuntahan siya, tama po? Yes. Nung pinuntahan, void agad ang warranty. Bakit? Kinabit daw ho kasi yung indoor unit sa may pinto. So hindi ko makuha ang logic, samantalang LG naman ho ang nagkabit nito. So nakakalungkot, no, na manghirap magsalita na ngayon na mag-a-avail ko na ho ng warranty, ang dami na hong mga rason, samantalang authorized service center naman ni LG ang nagkabit nito. So tuklasin ho natin sa mga oras nito kung anong problema. Pero ipapakita ko ho sa inyo, dahan-dahan lamang ho tayo. Itong part na to, yan o. Alam kung tayo po ay service center, alam naman ho natin yung spacing na tinatawag. Ang laki-laki ho ng space dito. Tapos isinagad ho natin yung ating unit dito sa wall. May 2 tornilyo pa ho. Paano ho natin ito matatanggal? Yung yan o, wala na mga kamaser, dikit na ho yung unit sa wall. So maaring hindi ito napag-isipan ng ating kababayan ng mga technician na nga pala, dapat pala dito natin inilagay. Ayan. So, pwede naman ho sanang tinanggal na lang yun, tapos inusog dito para sa maintenance. Kasi kahit sila na nagkabit neto, may hirapan po silang tanggalin itong mga kamaser, yung tornilyo na to. Pero magkagayon pa man, didiskartehan po natin yan, natanggalin para lang huma-access ho natin yung inverter board dito para makuha natin kung ano yung error na ibinabato ng ating indoor unit o ang ating inverter board. Okay mga kamaster, so susubukan ho natin sa abot ng ating makakaya para lang matanggal ho natin yung 2 tornilyo doon kasi buo ho itong matatanggal. Okay mga kamaster, buo po itong natatanggal. So pagkatapos ho ng ating sinagawang technique para matanggal ho natin yung yun yung panel. So ito na ho, no? Ito na yung kabuuan. Pagkagaya ito ng mga ginagawa natin, no, mga kamaster. So papaandarin ho muna natin to, titingnan ho natin kung may communication nga ho yung indoor unit sa ating outdoor unit kasi syempre hindi ho nagbabato ng tawag dito ng error kagaya ito ng mga ginagawa natin na nagkakaroon ng problema pero walang error. So may technician nagsabi na lahat daw ng pag may problema daw, no, may error agad. Din mo kayo nagkakamali. Kaya nga dun sa post ko na nakaraan, medyo hindi ko ito tinantanan yung technician na yun kasi pinipilit niya na lahat daw ng problema may error. Diyan ako yung nagkakamali. Sabi ko nga sa kanila, pwede naman ho muna kayo magtanong kay Kamaster na lahat ba ng problema nagkakaroon ng error? Hindi po, hindi ho lahat ng problema nagkakaroon ng error kasi sabi ng technician, automatic yan, 100%. May 100% pa. Nalalaman kapag may problema doon may error. Wala nang error na lumalabas ang magagawa ko. Isa na pala, tinanong nyo yung LG, bakit wala silang error. Okay, tatanggalin muna natin ito mga kamaster. Okay, paanda rin natin. Okay, so umandar na ho yung ating compressor. Yun. At yung ating fan, kuha na nga natin ng ayun, namatay na. Ayan na, wala na. Goodbye Philippines na ako. Pati yung ating LED indicator sa ating inverter board ay nag-off na rin mga kamaster. So ganun lagi ang nangyayari, senaryo na wala na yung indicator natin. Ayan, wala na rin ho. Ayan, medyo masalimuot ho ito. Baba na nga tayo. So yun nga, ayan, namatay na ho. Pero walang gumagalaw sa remote. Ayan, naka-on siya kanina, pero namatay siya. Tingnan natin ulit. Ayan wala Ayan, wala kahit anuin mo, naka-on yan nakasaksak ko yan. So, tutungtungan ko to siya, pwede tungtungan to. Yan, tungtungan natin. Yung taas. Yan, bunutin natin. Yan. Then,
On ulit natin. Yeah. Yan o. Wala pa rin. Wala oh. May power na yung mga kamaster, no? Sir, yung breaker neto nasa po? Naka-on din yun. Naka-on din yung breaker. Tingnan din ho natin, sir, yung breaker neto nasa banda dito. Pwede ho ba natin i-off din i-on? Okay. So, kompleto recados tayo ha. Na-on, naka-on na doon sa breaker. Then, dito naman sa outdoor, naka-on na rin. Then, wala siyang power, you know. Yun naman saklap doon. So, hindi mo na siya ma-control. Mga kamaster, okay? Then, tingnan ho natin dito sa emergency. Yeah, push na ho natin dito. Yan. Push natin dito. So, wala talagang power. Okay? Yan, wala talagang power na pumapasok sa ating system. So, yun po yung aalamin natin. Naka-on naman lahat. Tapos namamatay. Totally shutdown ng ating system, mga kamaster. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Okay, so nandito na tayo sa, nakatungtong ko tayo sa, sa lamesa na naman, mga kamaster. So, yan kung ating makikita, 68 volts lamang yung pumapasok sa ating sa ating unit. Di ba? Sabi ko naman sa inyo, kailangan step by step tayo. Lahat 'yang pinakikialaman natin para lang makuha natin yung problema. 67 volts. So wala pang 220 volts. Sir, pwede pa off ulit? Off ni sir? Off? Ayan. Tingnan mo, 3.7 volts. On mo, sir? Yun. Ayan. So, ayan 68 volts. Paano nga andar ang aircon nito sa 68 volts? So, titingnan ho natin ngayon yung panel ng electrical ni sir. Bakit nga ba 67 volts nga lang ang pumapasok na voltahe dito, mga kamaster? Okay, so, iisa-isahin po natin. Okay, so nabuksan na ho natin yung panel. Bakit nga ba hindi magkaroon ng ayan ho, isa ika maluwag ayusin nga ho natin ito. Nako. Syempre, mali mo naman mga kamaster. Dito lang pala ang problema kung saan-saan na tayo napunta. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ito basta-basta lulusot kay kamaster. Syempre, iniisa-isa ho natin. Kasi kung mapapansin mo yan, naka-intact ho lahat ng ng connection. Wala ko kayo nakikita yung nakalabas na wire. Pero ito, yan nakalabas ho, yan So meaning maluwag ho, maluwag ho. Okay. So off na muna natin para sure. Nadali. Then ayan ho, siya ay kasaklap ayusin muna natin camera. Ayan. Siya. Sa iba naman, tingnan mo sa iba, gaganda, pwedeng pakasaran, ha? Pero yung supply ng ating aircon, siya lang yung naiiba. Yan ha? Siya lang yung nakalabas talaga. So, hindi masyadong naka-intact yung ating connection, mga kamaster. Yan So, ayusin mo muna natin yung connection ng electrical sa breaker na to. Ay siya, tinanggal mo muna natin yung breaker. At ito nating napag-alaman ay nakaipit laang. Ay, kasaklap. Yan Itong isa, ayusin natin ha. Yan. Itong isa, yung nut. Yan, yung nut ha. Yan. So, nakaipit. Kasi pinagawa ko ito ni Sir sa isang kababayan nating electrician. Magkano siya? 700 ang benta sa kanya nito. 700. Iba pa yung labor. Kasi kung mapapansin mo, iba talaga itong breaker na to sa karamihan, kasi pare-parehas yung yun. Ito iba. Naiba. Ayan. So, yun nga, sad to say na ito lang ay maluwag nga tingnan mo ha. Yan Yan wala nga. Sir, pwede ko bang pahawak ng uutusan natin si Sir. Dito po. Yung camera lang, sir, yung camera. Nadali. Ayan ha. So, pansamantala, si Sir muna ang ating cameraman. Yan pagka ganyan, loose connection nga ho yan, mga kamaster. Inipit laang. Ay siya. Ikasaklap. So wala na ho yung clip. Kagaya ho na ito, tatanggalin ho natin. Ito naka-intact ho yan. Yan Diba? Yan Yun ha. Yan naka-intact ho yan. Ito ho wala. Kasi wala na ho yung yung lock. Kaya ang ginawa, yan, inipit na lang. Halagang 700. Mahal ho to sa 700 kasi mura lang naman ho yung yung breaker, mga kamaster yan Yan sobrang luwag ho, mga kamaster So, magpapabili ho tayo kay Sir ng breaker, mga kamaster, ngayon lamang ha. Mga kamaster, papalitan ho natin to kasi wala na ho yung pinakalak ng breaker na to. Okay? Paalala ho natin ha. Yan paalala lang, ang pagkakaiba nung nasa kanan, wala ho siyang lock.
Okay, ang nasa kaliwa ay mayroon siyang lock. Kapag sinuksok nyo ho dyan yung ano nyo, yung wire, ay maiipit at mailalak nyo. Ito hindi. Kaya ginawa ng kababayan nating electrician, tinusok na lang ho dito. So binenta ho sa kanya, 700 pesos. Yun o. Wala na. Yan o. So bibili ho tayo ng panibagong breaker kasi nawala na ho yung lock mga kamaster. Mura lang naman ho ito eh. A few moments later. Okay, so bago ho tayo bumili, kailangan makita ng ating mga kababayan na hindi ho tayo nagdadaldal ng walang sapat na katibayan. Okay, bago ho tayo magpabili, siguraduhin talaga natin na sira nga ito. Unang-una, may problema sa ating lock, wala na yung lock, tinusok na lang. Then, may problema yung ating breaker. Ngayon, patunayan natin, kuhanan ho muna natin siya ng continuity. So kapag ganyan, meaning buo yung ating linya. Tingnan natin ha. O, naka-on ho yan, naka-on. Naka-on. Tingnan natin, itong isang linya. Yan, tusukin natin dito. Yan, kuhanan natin dito. Yun, buo. Kabila. Tusok natin dito. Ayan, wala, Ayan, nakakonect yan ha. Baka sabihin nyo, ayan, nakakonect. Yan, wala. Okay? Okay? Wala. Then, tingnan natin dito para maniwala talaga kayo. Ayan, yan ha. Dapat may continuity tayo. Kasi kanina buzzer, ngayon continuity. Dito natin sa isa, sa left side. Meron. Yan. Then, kabila naman. Wala. So, malinaw pa ho sa tubig kanal na sira ho yung ating breaker mga kamaster. So malay mo naman dito lang palang sira kung saan na tayo napunta di ba? So bibili ho muna ako ng breaker. Pinaghandaan ko na yan. Magkano po ito, ma'am? 20 amperes. Magkano boton? Boton plug-in na 20. Ha? 850. Plug-in. Plug-in. Ano yan? Royo lang. 400. Yan. Ito po. Parisibo na lang po, ma'am. Salamat po. 400 pesos. So okay, so nakabili na ho tayo ng ating inverter, breaker. Ano ba yan? Inverter. So ito ho yung dati. Yan, ito ho yung 700 pesos daw, pero ito 400 pesos lang. Yan. So umpisahan muna natin dito sa ating bago ha. Yan sa bago. Tusok ko natin dito. Tingnan natin dito. Yo, may palo. Then kabila, tusok natin dito. Tusok natin dito. Yo, may palo. Good. Then kabila naman, ito yung dati. Tusok natin dito. Yan, may palo. Then sa kabila, tusok natin dito. Pinaghandaan ko na yan. Wala ho. Okay? Wala ho. So, ikakabit na ho natin doon itong bago na to. Okay? Okay, so since na naikabit na ho natin yung yung circuit breaker na ito, so gawin ho natin, unahon natin. Yan, okay? Tingnan natin doon dito sa indoor unit kung may voltahe na. Yan, tingnan natin. Para mauna natin. Yun, Spider-Man si Kamaster. How? Tingnan natin ha. Yun. Yun, ay siya, 231 volts DAC, yun, ayan, so meaning, meron na ho tayong sapat na, dito, voltahe. So, on na ho natin dito, ayan, alhamdulillah, ayan, on, yun, then, yung remote, na natin dito, yun, dali, pwede pa kasalad, off na natin, off, then, on natin, yun, on, yan, obserbahan muna natin ha, naka 80% ho tayo mga kamaster. Yan. So yung na yan, pwede naman natin siya i-light off. Iyo, nadali. Kung ayaw nyo nang nasisilaw kayo, pag gagabi, pag yan, pwede naman i-on. Off, on, yun Iyo, gumagana na. Yan, so puntahan po natin dun sa outdoor unit. So naka 80% ho tayo ngayon mga kamaster. At the same time, yan, puntahan ho natin dun sa outdoor unit kung aandar yung compressor, okay? Okay, so yung mga kamasir, kakandar lang. So mayroon tayo nakukuha 2.2 amperes, then 150 PSI. Yun, tingnan natin dito. So pinandar ho natin siya ng alas 12, 14 ng tanghali. So obserbahan ho muna natin mga kamasir ng matagal-tagal kung mamamatay pa. Alas 12, 14 natin siya pinaandar mga kamasir. May nakuha tayong 2.3 amperes, at the same time 150 PSI sa ating suction line mga kamasir. So obserbahan ho natin ngayon kung mamamatay pa. 2,000 years later. Okay, so, alauna, 16 na ng hapon. So, pinandar ho natin siya kanina ay alas 12:14 mga kamaster. No? So, isang oras na ho. Pero alhamdulillah, rabbil alamin. So, hindi na ho namatay ang ating aircon mga kamaster. So, ang problema lamang ho pala ay itong circuit breaker na ito mga kamaster. So hindi ho lahat ng problema sa ating mga inverter ay agad-agad ho tayo magpapalit ng hindi lahat ng problema sa ating mga inverter ay mga parts nga. Magpapalit tayo ng mga diode, ng rectifier, ng IGBT, ng MOSFET. So hindi naman ho lahat ng pagkakataon ay ganyan ho laging ating gagawin. So syempre babalik ho tayo sa basic. Bakit nga ba namamatay? So syempre isipin natin baka problema yung inverter board, baka may problema yung ating motherboard. So yung pala ang problema lang ito.
wala palang busted na ho pala yung ating nag-intermittent function ng ating circuit breaker. Kaya ho nawawala ho yung power. Pero walang error. Yun ang pinagtataka natin, walang error. Pero ganun talaga, wala ho talaga magiging error yan kapag ka talagang normal naman ho yung naging issue ng ating unit mga kamaster. Okay, so puntahan ho natin dun sa taas. Yan. Para makita ho natin kung ano yung parameters na ating kukunin. Yan. Okay, so talagang mainit na ho dito mga kamaster na. Ay, nakaw. Oh, talaga naman. Yeah. Yeah, tatalon. Yeah. Uy, agoy. Yan. So, ang init. So, meron po tayong nakukuhang. Tingnan natin dito. 7.17 amperes. Okay, no, ito mga kamaster, no. Ayan, no. Nakatakip po yung ating refrigerant. Ito po ay R32 na dual inverter. Okay, so sana nakapagbigyan na naman tayo ng servisyon tapat sa ating mga minamahal na customer at sa ating mga kababayan na technician na kapag kayo ay naka-encounter ng patay-sindi kasi on and off yung unit ni sir maya-maya andar na naman, maya-maya mamamatay na naman. So check ho muna natin lahat-lahat. Okay? So napag-alaman natin kanina, kasi binuksan ho natin yung inverter board, so wala naman ho tayo nakitang error doon. So nakita ho natin na talaga namamatay ang unit, yung pala may problema pala sa ating circuit breaker ho lamang mga kamaster. So problem solved na ho ito, no? Wag ho natin pahirapan yung ating mga sarili, mga kamaster. Okay? So wag ho, sabi ko nga sa inyo, hindi ho lahat ng problema ng ating mga inverter ay board repair nga ang solusyon. So, may mga pagkakataon na hindi naman talaga ganun kalala. So minsan basic na lamang yung problema, kagaya ng nakaraan, ang problema lang ay yung fan capacitor. So hindi tayo nag-repair lamang mga board. So ngayon naman circuit breaker lamang. So minsan sensor lang. So hindi naman lahat ng pagkakataon na problema ay magre-repair agad tayo ng board. Paalala lamang, no. Pero siyempre kung hangga't talagang worst na, siyempre magre-repair tayo. Depende ho yan sa kung ano yung kalalabasan na problema sa ating diagnosis. Ang mahalaga dun mga kamaster ay nakapagbigay ho tayo ng servisyon tapat sa ating mga minamahal na customer at step by step ho tayo. Okay? So hanggang dito na lamang ho. Okay na po ito. Nakaisang oras na ho tayong observation sa ating isinagawang general check-up and diagnosis with repair mga kamaster. Ano yun? Circuit breaker lamang ho ang naging problema ng aircon na na LG dual inverter na on and off ang patay-sindi ang unit mga kamaster. Walang power. Pagka maya-maya naman magkakaroon naman ng power. So kusang mamatay, kusang nabubuhay. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.